We are now registered nurses. Pakinggan ang kanilang mga payo sa mga nursing board takers. Lagi ako napapagalitan kasi nga makulit ako sa room eh. Isang critical thinker na estudyante, nag-top 8 sa nursing board exam. Ang kwento ng kanilang pangarap, susunod na. Ilang tulog na lang, nursing board exam na ngayon June. Buti kung makakatulog pa yung mga yan, Peter. Ang ilan hindi na makatulog sa pag-aaral at kakaisip para sa nalalapit na pagsusulit. Pero alam mo Kata, ang ilan kasi hindi na makatulog dahil sa kakaisip kung anong strategy ang gagamitin nila para lamang makapasa. Ganyan-ganyan ang naranasan ng mga estudyanteng ito. Todo review. Todo puyat. Todo pressure. Ito ang hinaharap ng bawat nursing student sa tuwing papalapit na ang NLE o Nursing Licensure Exams. Nitong 2008, sa loob ng 153,108 board takers, 67,220 lamang o 43.79% ang nakalusot at pinalad na tawaging RN o Registered Nurse. Kaya nga't kanya-kanyang taktika ang ginagawa nila para lamang pumasa. Pero dito sa Bulacan State University, nakamamangha ang ginamit nilang sandata, pananampalataya. Taong 2004 lamang nag-umpisa ang nursing sa BSU dahil dito ay marami silang mga pagsubok na dinaanan. Pagdating mo sa ward, andun ang mga ibang schools, nakikita mo talaga na they will look at our students from head to foot, na talagang merong discrimination. Even chief nurses, talagang hinahamon sila at sinasabi, harap-harapan na talagang hilaw pa sila. Bukod sa ganitong hamon, naharap din sa isang malaking pagsubok ang estudyanteng si Lance Aison. Lagi ako napapagalitan kasi nga makulit ako sa room eh. Pasaway. Kapag hindi nakatingin yung teacher, nalabas ko yung book kasi nakabukas habang nagtetest ako. Cheater. Mga bad influence. Minsan napapasama din, napapainom. Maling impluensya. Ito si Lance simula first year college hanggang third year. Kilala si Lance bilang critical thinker ng kanyang mga guro at kaklase. Matanong at mapanuri, kaya nga't isa rin sa masusing inaral niya ay ang Biblia. Subali, mga nababasa ko, hindi ko naiintindihan. Iba may memorize ko lang ganun. Pero hindi ko naman naiintindihan. Hanggang sa huling taon niya sa kolehiyo, isinama siya ng mga kaklase sa grupong tinatawag nilang MSG o Mighty Soldiers of God. Sa Bible study na iyon, tinanggap niya si Jesus sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Dami kong natututunan na bago. Mas naiintindihan ko yung mga binabasa ko kaya mas feeling ko mas naging close ako kay Jesus Christ. Hindi lang ito ang nagbago kay Lance. One time, finals namin sa critical care nursing. Nag-pray ako kay God tapos pinramis ko sa kanya na hindi na ako makangopya. Basta tulungan niya ako dun sa exam niya. Yung naging result ng exam, hindi ako makapaniwala kasi first yata ako na naka 100 sa major exam. Simula nun, hindi na ako nangopya. At sa kanyang pag-review para sa board exams, isang bagay ang hindi niya makakalimutan. Kahit gaano ako kapagod sa gabi, pinipilit ko pa rin na makapagbasa ng kahit isang chapter sa Bible. Basta magkaroon ako ng time para kay God during the day. Kakambal ng kanyang patuloy na pagsunod ay ang napakarami pang biyaya, lalo na sa kanyang pagkuha ng board exams. Parang confident ka na may kasama kang God na tutulong sa'yo. Kahit din sa mga pinakamahihirap na tanong, alam mo na guided ka ng Father God. Hindi ako nahirapan dun sa exam. Hindi naman yung dahil sa magaling ako, kundi dahil sinamahan talaga ako ng Diyos. At sa paglabas nga ng resulta, top 8 siya sa buong bansa. Ilalaan ko ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa ating Diyos na may bigay po ng lahat ng tagumpay na to sa atin. Ihahayag ko po ngayon at ihihiyaw na buhay ang ating Diyos. Na nakikinig at tumutugon sa ating mga daing
at panalangin. Lagi kong sinasabi kapag kami nagko-congrats sa akin, hindi ako yung dapat purihin. Yun, si God yung dapat purihin. Maging ang mga kasamahan niya sa MSG ay nag-top din sa NLE. At heto nga ang payo nila sa mga board takers ngayong taon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added to you. Ito nga, na-add na sa amin. And we are now registered nurses. God's plan is not just better than yours, but it will always be the best for you. Do not fear because God did not give you the spirit of fear. Tapos if you lack wisdom, seek it from Him. Siya God's grace. Hindi knowledge yung naghihinto dito. Parang sa palagay ko hindi knowledge. Hindi faith. Kailangan pa nag-pray ka. May faith ka na gagawin ni Lord yun para sa'yo. Bago ka maniwala sa sarili mo, maniwala ka muna kay God. Tsaka yung goal mo, hindi yung i-glorify mo yung sarili mo. I-glorify mo siya. So it's not about yourself. It's about God. Isang bagay pa ang pinakita ng Panginoon sa grupo. Ang minamaliit ay lalong itinataas ng Panginoon. Sa paglabas ng resulta ng board exams, 90% ang kanilang passing rate. Ito na ang pinakamataas na passing rate na natamo ng isang state university sa buong kasaysayan ng NLE sa Region 3. Kahit na pioneer batch ito ng nursing, 7 sa mga estudyante ang pumasok sa top 20 sa buong bansa. Ang Panginoon talaga ang nag-discern na itong mga batang ito ay magpursige. Kung gugustuhin talaga ng Diyos, magagawa niya talaga. Walang imposible.